Sa cellphone video na ito, makikitang isang paslit na may bitbit na umaapoy na sulo at tumatakbo sa gitna ng kalsada. Maya-maya pa, may ilan pang kabataan na sumunod sa kanya at tila may sinusugod sa kabilang bahagi ng kalsada. Makikitang may mga hinahagi sila sa kabilang banda at parang nakikipagpatintero sa iba pang kabataan na nasa kalsada. Sa isa namang CCTV, nakagip ng video ang isang grupo ng binatilyo habang nakatambay. Ilang saglit pa, nagkaroon ng komosyon sa kabilang sulok ng iskinita nang maglakad ang isang lalaking nakapulang t-shirt. Maya-maya pa, hinabol ng grupo ang lalaki. Ang isang binatilyo, tila may itinutok at ipinutok. Sa kabilang anggulo ng CCTV, makikita ang lalaki na bumulagta sa gitna ng iskinita. Ano? Akala mo hindi tayo magkikita? Magkikita tayo! Ano? Hindi tinayo parang ginawa mo? Pag na mukha nyo, nakaperwiso kayo ng tao! Ano nga ba ang punot dulo ng mga riot na ito sa pagitan ng mga grupo ng kabataan? At ano ang tugon ng mga otoridad para mapigilan ang mga ganitong uri ng kaguluhan at karahasan? Ate? Aki? Sa cellphone video na ito, kita ang kalunos-lunos na sinapit ng 4 na taong gulang na si Jeremiah. Nasulog ang halos buong katawan niya matapos sumabog ang isang LPG tank sa kanilang bahay sa Parañaque City. Maging ang kanyang inang si Sarah, malubha rin ang tinamong sugat dahil sa pagsabog. 1, 3. Pero bago sila ma-confine sa ospital, tinanggihan sila ng 2 pampublikong ospital dahil sa kawalan daw nila ng burn unit. Ganito rin ang sinapit ng 6 na taong gulang ng batang si Stephen. Nalapnos ang kanyang katawan matapos naman siyang matapunan ng mainit na tsampurado. Tinanggihan rin daw sila ng 3 ospital dahil sa kawalan rin ng burn unit. Ano ang tugon ng pamahalaan para masolusyonan ang kakulangan ng pagamutan para sa mga biktima ng sunog o lapnos? Sa cellphone video na ito, nakuha noong madaling araw ng September 5 sa Barangay 12, Caloocan City. Makikita ang isang bata na binabaybay at tumatakbo sa kalsada. Hawak niya isang umaapoy na sulog. Maya-maya lang makikita ang mga kagrupo niya na nakasunod at nagtatakbuhan. Hanggang naging isa na itong full-blown riot. Para malaman ang kwento sa likod ng video, pinuntahan ng Reporter's Notebook ang komunidad kung saan nangyari ang riot. Ayon sa residente rito na si Tita Tan, hindi raw ito ang unang pagkakataon na nag-riot ang mga kabataan sa kanilang lugar. Halos gabi-gabi ang riot dito. Parang ito yung pinaka-hotspot. Nanggagaling nagmumula doon, sa dulo, hanggang doon. Tapos dito sila nagtatagpo. Siyempre, hindi na kami makakatulog. Perwisyo talaga. Tumatawag naman kami talaga ng barangay at saka ng pulis. Pag dumating na ang mga pulis, mawawala na. Bukod daw sa mga baon na molotov at bote, minsan na raw niyang nakita ang isang paslit na may bit-bit na patalim. Bata lang ang may hawak nito. Natakot siguro dahil inano namin, sinita namin. Sabi ko, ang bata-bata, hawak-hawak ito. Madaling araw ng September 5, nagkarayot ang 2 grupo ng kabataan dito sa Sabalos Street, Barangay 12, Caloocan City. Yung isang grupo ng kabataan ay galing sa direksyong ito, yung isa naman ay mula sa opposite direksyon. Nagkasuguran itong 2 grupo ng kabataan. Ang sabi ng mga residente na nakausap natin, madalas daw itong mangyari. Para mas maliwanagan kung paano nagsimula ang riot, nireview ng aming team ang CCTV ng barangay.
Sa unang pagkakataon, nakita ng barangay kung saan nanggaling ang mga kabataan. Sa CCTV footage na ito, makikita na pumasok sa isang iskinita ang ilang kabataan. Makalipas ang ilang minuto, lumabas sila ulit pero nadagdagan na ang kanilang bilang. Ang isa may dala ng nakasinding sulo at mabilis na tumakbo sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga kasamahan rumesbak sa isa pang grupo ng binatilyo na naghahagis ng mga bote. Makalipas ang mahigit 10 minuto ng pagpapatintero, habulan at hagisan, iniwan na lang ng grupo ang mga nagliliyab na sulo sa gilid ng kalsada. Sa isang buwan, ilang beses? Pangatlo na to ngayon eh. So pag yung mga tao, Yung mga magtatago sasakyan. na, Yes, ma'am. Pati yung mga sasakyan, yung mga kotse, mga napupuyat tatay ko na. kasi dyan. Giit naman ng Barangay 12, karamihan daw ng sangkot sa mga riot sa lugar nila, mga dayo. Sino-sino po itong mga bata? Iba-ibang barangay po yun, mga nagsusulputan lang dito sa barangay na. Isa sa mga binatilyo na laging laman ng gulo noon, ang 17 taong gulang na si Reynald, hindi niya tunay na pangalan. Nasasama lang din po ako sa mga away po eh. Nadadamay lang din po sa mga tropa ko. Sa mga GC po, meron po mga ganun. Ano sila naman usapan? Ayun po, kung saan po sila magkikita, saan po sila mag-aaway. Sa 10 lugar. Minsan na siyang na-rescue at dinala sa isang shelter para sa kasong frustrated murder. Pero naabsuelto siya noong nakaraang taon. Mula noon, naisip daw niya na kailangan na niyang magbagong buhay. Pagbintangan lang din po ako nun. May sumaksak po talaga dun. Nagip lang po ako sa CCTV. Nung naano po ako, SWD po, nakulong po ako dun. Dun na po ako tumigil. Gusto ko po mag-aaral tsaka meron po ang pangarap eh. Maging seaman po, para makatulong din po sa pamilya ko. Ayon sa ina ni Reynald na si Julian, hindi siya nagkulang sa pagdidisiplina sa kanyang anak. Pero aminado siyang mahirap pagsabayin ang paghahanap buhay at pagbabantay sa 4 niyang anak, lalo na't isa siyang single mom. Minsan po madalas akong wala kasi work, ganyan, tas uwi ako, nasa barangay na, kung di nasa barangay, nasa police station. Kaya nung panahon na sasabak siya sa gulo, kumusta ka nun? Kahit hindi ako okay, syempre kailangan kong magpatatag. Kasi ako nga lang yung susuporta sa kanila. Syempre, kailangan ko mag-provide. Ganon. Tapos, kailangan, instead na iniisip ko na lang po yung trabaho ko, kailangan ko pa silang isipin. Na dapat hindi na, kasi nga malaki na sila eh. Sa gitna ng panayam ko kay Julian, isang babae sa kabilang kanto ang nagagalit at may kaalitan na binatilyo. Ano, alam mo, hindi tayo magkikita? Magkikita tayo! Ano? Hindi tinay mo parang ginawa mo? Didinay ko naman talaga. Hindi lang kita masama kasi magugulo yung kaso. Maghintay ka! Maghintay kang ituro ka nila! Pal na mukha nyo, nakaperwiso kayo ng tao! Ano nga ba ang perwisyong tinutukoy niya? Condolences, ma'am, ha? Napag-alaman namin na namatayan ng asawa si Leslie nang umawat sa isang riot Marso nitong taon. Ang binatilyong sinugod niya, sangkot daw sa gulo. Ito po yung asawa ko, ma'am. Tumakbo na siya pabalik. Kasi nga, ito ma'am. Kasi nga, ma'am, nakita niya na may nagkasana ng sumpak. Yan, naabutan siya niyan. 6 yan sila lahat. May kanya-kanya po silang mga dala. Yung isa, ang dala niya, ayan. Ang dala niya crates, yung ano ng tuyo. Yung isa, kawayan. Yung isa, 2x2. Tapos yung iba, bato na po yung dala-dala. Tapos ayan, nung natapos na nilang bugbugin yung asawa ko, ma'am, nadapa siya 2 beses. Yung pangalawang dapa niya, patayo na sana siya, binalikan siya. Ayan o, binato siya, tas binaril. Nagtakbuhan na po sila nung nakita nilang bulagtan. Ang binatilyong kinumpronta niya sa kalsada, makikitang binato pa ang katawan ng asawa ni Leslie kahit nakasalampak na ito sa simento. 4 ang anak ni na Leslie at kanyang namayapang asawa na si Ronron. Si Leslie na ngayon ang nagtataguyod sa kanilang mga anak.
Kumusta pamilya mo ngayon? Simula nung namatay yung asawa? Nung namatay po yung asawa ko, sobrang hirap kasi ako na lang po yung nagtataguyod sa mga bata. Butik sana kung isa lang siya, yung isa lang yung anak namin, hindi naman isa, 4 yun. Tsaka sobrang bait nung asawa ko na yun. Sobrang katulong ko siya sa lahat ng bagay. Yung hindi mo ina-expect na mamamatay siya sa ganung paraan, yung dahil lang sa mga walang kwentang bata, yung mga patapon na buhay. Dahil lang sa mga walang kwentang tao. Yung mga sinisira nila yung buhay, naninira sila ng masayang pamilya, sinira nila yung pamilya ko. Pursigido si Leslie na ituloy ang kaso laban sa 7 binatilyong nahagip ng CCTV footage. 4 sa mga ito, dinala na sa isang shelter para sa Children in Conflict with the Law o CICL. Dahil mahigit 15 taong gulang na ang edad nila, nahaharap ang 4 na binatilyo sa kasong murder. Kung mapatunayan ng City Social Welfare and Development Office ng Caloocan na may discernment o alam na ng menor de edad ang tama at mali ng gawin ng krimen, itutuloy ang paglilitis ng kaso sa korte. Madaling araw din noong September 8 sa Camarin, Caloocan naman, 2 grupo ng kabataan ang nagrambol. Pero sa pagkakataong ito, 3 kabataan ang na-rescue at 1 ang naaresto at ikinulong dahil of legal age na. Sa cellphone video na ito, nakuha noong madaling araw ng September 8 sa Barangay 178, Camarin North, Caloocan. Makikitang 2 grupo ng kabataan na nagbabatuhan ng bote at lumiliyap ng molotov. May baril. Nagsusuguran ang 2 pangkat at nang dumating ang barangay patrol, dito na nagtakbuhan ang ilang miyembro. Pero may 4 na na-rescue at naaresto ang mga tanod. Ayon sa Camarin, Caloocan Police Substation 4, nakuhaan ng isang balisong at isang pen gun ang grupo. Nahaharap ang grupo sa reklamong alarm and scandal. At may karagdagang reklamo ng illegal possession of deadly weapon ang 2 menor de edad matapos makuhanan ng balisong at improvised na baril. Giit ng 18 anyos na lalaki na naaresto noong September 8, dinampot daw siya ng barangay bago pa maganap ang riot. Pero inamin niyang kasamahan niya ang mga menor de edad na binatilyo na sangkot dito. Bakit ka naman dadamputin kung wala akong ginagawa? Sa kasama ko po. Ano ba ginagawa? Naulihan po kasi ng balisong gas spender. Kasi po nauli po kami Nauli po kami, wala pa pong riot. Para sa hepe ng Caloocan City Police, kasabay ng pag-iimbestiga at pagbibigay leksyon, mas mahalaga raw ang pag-unawa sa mga kabataan na nasasangkot sa mga riot sa kanilang lugar. Marami raw kasi sa kanila, pinabayaan na ng mga magulang kaya hindi nagagabayan. Alam naman natin po na ang mga involved sa mga ganitong mga insidente ay mga out of school youth. Dahil po nakikita natin yung profile kasi yung mga magulang nahihirapan din talaga sa buhay. Iyan ang nagiging cause yan. Iba-iba ang orientation, upbringing ng mga bata. Unawain din natin kung ano ang kinakatayuan itong mga kabataan nito. Para sa ganun ay ma-address natin. At para sa ganun din ay makatulong din tayo. Maari na ito ay kailangan din ng kunting gabay. Ayon naman sa City Social Welfare and Development Office ng Caloocan, patuloy ang ginagawa nilang intervention sa mga batang nahuhuli na sangkot sa iba't ibang kaso. Magbibigay akong directive sa aking mga tao na babaan yung barangay, alamin kung sino yung mga batang involved para na sa ganun mapatawag together with their parents at mapagsabihan, no? At ma-check kung ano pa yung mga dapat gawin para hindi na humaulit. Restorative justice po ang ating magiging approach. Higit pa sa pagiging pasaway ng mga kabataang ito ang problema. Hanggat hindi masosolusyonan ang mas malalim na ugat tulad ng kahirapan at kakulangan sa edukasyon, magiging hamon ang pagsalba sa mga kabataang ito sa kalsada. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. September 18, 2022, nasa labas ng kanilang bahay sa Parañaque City ang mag-inang Sara Jeremiah. Biglang sumabog ang tangke nila ng LPG sa sobrang lakas. Nasunog ang kanilang bahay.
namatay ang bayaw ni Sarah at isang kapitbahay na nag-aayos ng LPG. Pati silang mag-ina nadamay sa apoy. Naamoy ko na po siya na parang amoy gasol. Tapos yung binilan po namin ng gasol, chinat ko na po siya nung gabi pa lang. Tapos yun, pinapunta niya po, siya po yung nag-ayos ng gasol. Habang inaayos ang LPG, dito na raw ito biglang sumabog. Lapnos po yung balat namin. Ang nararamdaman lang po talaga namin, hindi po kami makahinga. Naninikip po yung dibdib namin. Isinugod sila sa pinakamalapit na pagamutan pero tinanggihan daw sila ng 2 public hospital. Hanggang sa madala silang mag-ina sa Philippine General Hospital at doon na na-admit. Ate? Aki? Ito yung kaawa-awang kondisyon ni Jeremiah nung 3 taong gulang pa lang siya. Nasa ospital siya dito at ang kanyang kausap ay ang kanyang ama. 7. Hirap rin siyang makapagsalita. Umabot ng 3rd-degree burn si Jeremiah. 60% ang kanyang katawan ang nasunog. Pagpunta po namin ng PGH, tinubuhan po agad kami lahat. As in 50-50 talaga tong batang to. 60% naman ang katawan ni Sarah ang nasunog. Inoperahan po agad kami. Bilalatan po yung mga namin na nangingitim na. Tapos ito po siya, parang tinapat na po yung asawa ko ng doktor na himala na lang daw po yung makakapagpabuhay dito kasi nga hindi na rin siya nagre-respond. Makalipas ang eksaktong 1 taon, natagpuan ng Reporter's Notebook ang mag-ina sa bago nilang inuupahang bahay sa Parañaque City. Naabutan naming hirap makakilos si Jeremiah. Hindi pa rin lubusang naghihilom ang kanyang mga sugat. Hindi rin siya makalakad. May mga hindi pa rin naghihilom na sugat si Sarah. Hirap din siyang maigalaw ang kanyang mga kamay at katawan. Halos hindi na rin siya makatayo. Kapag nasunog ka po kasi, yung mga joints mo po, magdidikit-dikit po yan. O operahan po para makabalik sa normal. Tapos hindi po ako nakakalakad. Kaming 2 po hindi nakakalakad. Kasi po gawa po ng matinding aksidente, hindi po kami nakakalakad mag-ina. Sobrang hirap po kasi sobrang sakit pa rin po kahit ang tagal-tagal na po. Hindi po ako makatulog ng maayos kasi pagising ko po. Tapos bago po ako matulog, sobrang sakit po. Rider ng isang motorcycle ride hailing app ang asawa ni Sarah na si Michael. Ang kita niya, ang pinagkakasya nila para sa gamutan na mag-ina. Minsan po hindi po sapat. Sobrang dami po namin gamot na binibili po. Kasi pag di po namin naiinom, sobrang sakit po talaga. Tapos ang kati-kati po. Ay ikanalulungkot pa ni Sarah. Hindi makakapasok sa eskwela ang anak. Pwede po siyang bulihin ng mga taong makakakita sa kanya. Sana po kahit ganito yung nangyari sa amin, maging positibo pa rin po siya. Lumaki pa rin siyang maging mabuting bata kahit na ganito yung nangyari sa amin. Hirap ding tanggapin ng inang si Marie ang nangyari sa kanyang 6 na taong gulang na anak na si Stephen. September 4, 2023, habang nagluluto ng tiyamporado sa bahay ni Marie sa San Pedro, Laguna. Laking gulat nila nang biglang matabig ni Stephen ang kaldero kung saan niluluto ang pagkain. Nakita ko na lang, binuhat-buhat na nung nanay. At sabi ko, ginanyan-ganyan niya yung damit at sobrang lugaw dito ng sampurado. Agad daw nilang binuhusan ng tubig at nilagyan ng toothpaste ang lapnos ni Stephen. Pwede nilang hugasan ng room temperature na tubig kahit galing sa gripo. Yun lang, okay na yun. Wag na wag nilang lalagyan ng toothpaste kasi mainit din yun. Makakadagdag pa yun sa injury ng burn. Dinala sa 3 public hospital si Stephen. Pero hindi raw siya inadmit ng mga ito. Pinapasok naman po agad kami ng ER. Nilinisan lang po siya, pinunasan, tinanggal yung mga toothpaste na nagdikit and then nilagyan po ng cream. Sinabi po sa amin nung nurse na naglinis sa kanya na bibigyan daw po kami ng referral, dalhin namin sa mas malaking ospital na may burn facilities po. Matapos tanggihan ng 3 ospital, napilitan sina Marie na iuwi na lang muna sa bahay si Stephen.
Dito na ipinost ni Marie sa social media ang naging karanasan nila sa mga ospital. Dahil sa tila lumalala niyang kondisyon, agad naming inilapit sa lokal na pamahalaan ng San Pedro ang kaso ni Stephen. Nung gabing yon, agad dinala sa Philippine General Hospital o PGH ang bata. Habang nasa biyahe, makailang ulit naduduwal ang bata. Matapos ang isang oras, narating namin ang PGH. Hindi na kami pinayagang makunan ang gamutan sa bata. Pero ayon kay Marie, second-degree burn ang sinapit ng anak. Sa ngayon po, okay na po siya, nakakapaglaro na, tumatawa. Hindi po kagaya nung una na puro lang siya iyak kasi may masakit. Sa datos ng Philippine General Hospital, mula 2013 hanggang 2015, umabot sa 400 ang burn victim na na-admit sa kanila. Pinakamarami ang mga batang edad 2 hanggang 14 na umabot sa 101. Sumunod ang mga nasa edad 25 to 44 na umabot sa 98 cases. 335 sa mga kasong ito, major ang severity ng burn. Mas maagapan sana ang gamutan sa mga kagaya ni na Jeremiah at Stephen kung marami ang mga burn unit sa mga pampublikong ospital. Sa kasalukuyan, 5 public hospital lang ang may burn unit sa buong bansa. Ito ang Philippine General Hospital sa Maynila, Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila, East Avenue Medical Center sa Quezon City, Southern Philippines Medical Center sa Davao City, at Quirino Memorial Medical Center o QMMC sa Quezon City. Ang burn unit, isa sa pinakamahalagang parte ng ospital yan, katulad ng ICU. Kasi usually kapag tumaas ng more than 20 to 30% ang sunog sa katawan natin, agaw buhay yan. Ibig sabihin, sunog yung balat, lahat ng fluid sa katawan lumalabas galing doon. Kaya madedehydrate sila. So kapag walang burn unit, hindi sila sanay gumamot ng mga pasyenteng nasunog. Susunod, pinayagan kami ng QMMC na mapasok ang kanilang burn unit. Ang pasyente po, dinidress po namin po ito agad. Dito po sa dressing area po ng burn unit po namin. Pinayagan kami ng QMMC na mapasok ang kanilang burn unit. Nire-receive po namin ng pasyente galing from ER. Ang pasyente po, dinidress po namin po ito agad. Dito po sa dressing area po ng burn unit po namin. So dito po, kung titingnan nyo, meron po siyang shower. Ito pong shower po, meron po siyang filter na nanggagaling. Tapos meron din po siyang thermoregulator. Para po, once na nag-shower po ang pasyente, hindi po malamig. Sa ngayon, may 9-bed capacity ang ospital. Meron po tayong burn isolation, beds for critical patient, and meron din po tayong regular beds for magagaling ng mga pasyente po. Kung madaragdagan ang mga public hospital na may burn unit, tiyak na makikinabang ang publiko, lalo na ang mga mahihirap. Yung mga expertise pa na kailangan, maaaring yung capacity building kailangan pong dagdagan, i-upgrade or pag-ibayuhin pa, no? Yung kakayahan. And from there, we will be able to heal more patients. Panghabang buhay ang epekto ng lapnos para sa mga gaya nina Jeremiah, Sarah at Stephen. Hiling nila ngayon, tulong para sa patuloy nilang pagpapagaling, para kahit papano ay maibalik sa normal ang kanilang mga buhay. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.